Iyon! Ito na nga pala yung ganap mga lods. Pagsundo sa akin ng pinsan ko sa airport. Diretso agad kami ng Litex Commonwealth Market. Sabi ko bumili kami ng kambing dahil gustong gusto kong umigop ng mainit na sabaw at ipapaluto ko yon sa bahay. At ayan nga, sa sobrang pagod nakatulog ako. Hindi ko na malayan, nandito na pala kami sa Barangay San Jose. Grabe, sa unang tingin maninibago ka talaga agad. At ito na nga, pababa na kami sa amin. Natanaw ko na kagad yung nanay ko. Ayun, nagpapakuto pa. Hindi pa rin nagbabago, nagpapakuto, nagpapabunot ng puti. Hindi niya alam, walang nakakaalam talagang uuwi na ako talaga ng Pilipinas. Kaya sabi ko, bibiglain ko na lang sila. Hindi rin ako nagpasundo sa kanila, hindi ako nagsabi sa kanila. Itong pinsa ko lang talaga na nag-iisa, yung sinabihan ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dyan, as in talagang kabang-kaba ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ayan, hindi nga ako nakilala ng nanay ko, kundi pa ako nagtanggal ng mask. At ayan, tuwang-tuwa siya. Sabi ko sa kanya, kunin nyo muna yung ibang gamit ko dun sa labas, bitbitin nyo papasok, at sosurpresahin ko si tatay. Habang papalpit ako ng pintuan namin, hindi ko na alam, halo-halo na talaga yung nararamdaman ko. Iyak, saya, lungkot, lahat as in, nagalo-halo na pagod, lahat as in, kaba. At ayan nga, hindi ako nakilala ng tatay ko. Yan, naiiyak naman ako dahil ayan, yung moments na yan, hindi niya ako makilala. Ayan, tinanggal ko na yung mask ko, tinititigan niya akong maigi. Ayan yung bunsong anak ko, ayan, nakilala niya ako. Sabi niya, "Mami, bakit ka umiiyak, Mami?" Ayan yung tatay ko. Tinitigan ko lang siya. Tinitingnan ko kung makikilala niya ako eh. Pero ayan, nakita ko na lang na pumatak na rin yung luha sa mata niya. Tapos ayan, kinis ko siya sa ulo, niyakap ko siya, nag-bless lang ako sa kanya. Yan, ayoko naman ipakita sa kanya na parang sobrang lungkot naman ng pag-uwi ko dyan sa bahay. Gusto ko parang happy pa din ba. Ayoko masyadong madrama, 'di ba? Parang nakakalungkot naman sa loob ng bahay pag ganun. Ayan, masaya sila, nagkukwento ng nanay ko, pinag-uusapan nila ako at bakit daw ako hindi nagpasundo, hindi daw nila ako nakilala. Ay, Diyos ko, ewan ko rin ba sa sarili ko kasi kaya ko naman. Tapos ito na nga pala yung panganay ko, iyak ng iyak ng iyak ng iyak, hiyang-hiyang magpakita sa akin, iyak siya ng iyak, ganyan lang siya. "Mami, grabe. Mami, ganyan lang siya." Tapos ano, hindi siya makapagsalita. Ayan yung panganay ko, si Caris. Iyak lang siya ng iyak talaga, as in. Ang laki pa sa akin, mas matangkad pa sa akin. Tapos ito naman yung pangalawa kong anak, nagaling pa kung saan. Ayan ang reaction niya ni Yuan, ganyan lang siya, ngiting-ngiti siya. Iniscripted ko pa yan dahil yung pagpasok niya talagang unang hinanap niya agad sa akin yung tsokolate. "Mami, asan yung chocolate?" Talagang ngayon talagang unahin mong hanapin ha. Hindi mo man lang ako kamustahin na ginyuwan ha. Palo talaga kita dyan eh, tsareng. Tapos ayan lang yung mga kaganapan dito ng pag-uwi ko ng Pinas. Ayoko na masyadong malungkot, ayoko na masyadong madrama, gusto ko happy pa din kami. Natural lang na umuwi lang ako, ganun lang. Gusto ko yung simple lang. Tapos ayan yung panganay ko, si Yuan, si Caris, at ayan yung bunso ko. Happy lang, 'di ba? Tuloy lang ang buhay. Thanks for watching. Next videos ulit po.